Huling linggo ng Oktubre, lulan kami noon ng speedboat patungo ng isla ng Calawit sa Northern Palawan. Malakas ang hampas ng hanging amihan kung kaya maalo ng dagat. Saan Calawit, sir? Sa Kalawit, ito yung Kalawit. Oo, medyo malayo pa tayo. Sa biyaheng yaon ay kinailangan naming huminto sandali. Tiniyak na nasa tamang ruta kami. So, yan. Okay. Mula sa bayan ng Coron sa mainland ng Busuanga ay kulang sa 2 oras naming tinawid ang dagat patungo sa isla ng Calawit. Napapaligiran ng mga bahura o coral reefs ang baybayin ng isla kung kaya hindi nakalapit ang aming bangka. Kinailangan pa naming lumipat sa mas maliit na bangka at mula dito'y nilakad namin ang baybayin para wag masira ang mga corals. Marami ang nagsasabi na isang paraiso ang Calawit. Matagal na panahon din na pinangarap kong marating ang isla ng Calawit at ngayon ay isang katuparan na ito. Sa bukana pa lamang ay sumalubong na ang isang pulutong ng mga giraffe. Pangkaraniwan ang unang matatanaw ang mga giraffe para sa mga nagtutungo sa Calawit. Ito kasi ang hayop na pangkaraniwang sumisimbolo sa animal sanctuary na ito. Isang giraffe ang lumapit sa amin nang bumaba kami sa aming sasakyan. Lalaki ang giraffe na ito. Butal ang kanyang pangalan. Kapansin-pansin ang mga sugat sa katawan ni Butal. Ayon kay Mang Benito, ang aming tour guide, nakuha ni Butal ang mga sugat dahil sa pakikipaglaban nito sa mga kapwa niya giraffe. Yung causes ng sugat niyan, nakukuha nila yan doon sa during meeting time. Itong lahat yun nasa likod niya ngayon? Oo, kasi ang ugali ng mga giraffe, pagka mayroong babaeng receptive, mayroong pag-aaway yung dominant male at saka yung challenger. So, isa sa mga challenger namin dito ay malakas din at lumaban sa kanya. Although natalo siya, pero nag-iwan naman malaking sugat dito sa challenger na si Butal. Ayon pa kay Mang Benito, bulag si Butal na nakadagdag sa paghihirap niya. Dahil dito baka maging sanhi ito ng disgrasya at mauwi sa kamatayan ni Butal. Pakiramdam lamang nito ang ginagamit kapag kumikilos. Yan, natural ba yan? Yan, ipit na siya sa puno, hindi nyo tutulungan na yan. Yan po yung mayroong makati sa katawan niya, yan, kinakamot niya yan. Ah, gano'n. So, kahit yung sugat niya na yan, pagka mayroong langaw o fly na lumapit dyan, kinukuskus niya yan sa balat ng kahoy. Kaya napakatagal Heal. Oo, kaya kailangan madala sa ospital at magkaroon ng intensive na application of medicine. So yung ganito, nangangati yung giraffe pag Opo. gano'n. Mas marami pang giraffe ang aming natanaw sa pagpasok sa looban ng sanctuary. Ayon kay Mang Benito, sa ngayon ay may 36 na giraffe ang gumagala sa buong Calawit. Isang harim naman ng impala, isang uri ng usa ang aming nadaanan. Mailap ang mga ito kung kaya't agad na umiwas nang maramdaman ang pagdating ng aming sasakyan. Ang iba'y nagtago pa sa halaman. Kagaya sa ibang hayop, ang mga impala ay may tinatawag na herding o kanya-kanyang grupo. Ang bawat grupo ay may iisang lalaking impala lamang na siyang nagiging katalik ng lahat ng babaeng impala. Sa simpleng paliwanag, ganito ang reproduction pattern o paraan nila para sa pagpaparami. So, kung gaano kalaki o gaano kalakas, gaano katapang ang lalaki, makakakuha siya ng maraming babae. So kanya yung mga babae. Oo, umaabot yan hanggang even 60 females. Na Tapos isa yung lalaki. siya lang isa. Ngayon, ang kagandahan pa niyan, lalo sa gabi, iipunin niya yung babae
Oh. At doon siya sa gitna. Sayang, oh. Nagpatuloy ang aming biyahe. Nasalubong naman namin ang grupo ng mga zebra. Nakakatuwang pagmasdan ng mga ito, lalo na kapag naglalaro at naghaharutan sa damuhan. Sa kasalukuyan ay may 72 zebra ang inaalagaan sa sanctuary. Sa ngayon ay may 20 taon ang nakakaraan mula nang maitayo ang sanctuary na ito. Maituturing na namumukod-tangi ang ganitong klase ng animal sanctuary sa bansa, kung saan malayang gumagala ang mga hayop na maaring makasalamuhan ng tao na hindi magagambala ang mga ito. Paano ba nagkaroon ng tinatawag na Kalawit Sanctuary? Well, ito yung nag-umpisa nung panahon ng dating Pangulong Marcos. And especially doon sa anak niya na si Bongbong. Eh, sila ay napunta dito ng minsan at naghunting sila sa lugar na ito. At, Ano yung animals dito noon? Ano wala pa. Oo. Wala pang animals dito. Pero meron na tayong mga ilan-ilan ng mga Calamianis deer. No? Eh, kasama niya itong mga expert. At nakita nila yung kagandahan ng lugar na ito at sinabi nila na pwede itong gawing Africa ng Pilipinas. Oo. Sa ilalim ng nilikhang Presidential Proclamation No. 1578 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang Kalawit ay idiniklara bilang Kalawit Game Preserve and Wildlife Sanctuary noong Agosto 1976. Sinakop ng sanctuary ang buong isla na may lawak na 3,400 ektarya. Konsepto ni Pangulong Marcos na gawing Wildlife Conservation Research Center ang buong Kalawit. Nang sumunod na taon ay ibinyahe patungo dito ang 8 iba't ibang uri ng African exotic animals mula sa Nairobi, Kenya. Kabilang sa mga hayop na ito, ang 15 giraffes, 15 zebra. Nagdala din ng iba't ibang kamag-anak na mga antelope gaya ng 18 impala, 12 waterbuck, 11 eland, 5 pares ng topi, 6 na pares ng bushbuck, at 11 gazelle na sa kasalukuyan ay wala nang matatagpuan kahit na isa sa Kalawit. Namatay ang mga ito dahil hindi akma para sa kanila ang environment ng Kalawit. Noong 1981 ay idinagdag ang mga Calamian deer, isang endemic animal o likas na hayop sa Palawan na matatagpuan sa Calamianes Group of Islands. Sa ngayon, ang mga ito ang may pinakamaraming populasyon sa buong sanctuary. Mahigit na 2,000 ang gumagala sa buong isla. Hindi lahat ng hayop na makikita sa Kalawit ay nagmula sa Africa. Naging bahagi ng Kalawit Wildlife Sanctuary na pangalagaan maging ang mga endemic animals o mga likas na hayop mula sa Palawan. Ang mga hayop na ito ay nasa ilalim ng tinatawag na captive breeding at isa ito sa aming pinasok. Ang captive breeding ay paraan ng pagpaparami ng mga hayop sa isang kontroladong lugar, kaya kinakailangang ikulong ang mga ito. Sa ganito'y matututukan ang kanilang pagdami at maiiwasang makikipag-away ang mga ito sa mga African animals, gaya na lang ng bearcat. Why do these animals have to be kept in captivity? These are the binturong, and although they're native to mainland Palawan, they're not native to Calauit Island. So they've been brought to Calauit Island to serve as part of our captive breeding program here. So we're here to breed and hopefully re-release eventually in mainland Palawan. When we But there are only 3 right now, or 4, I think. There's only 4, and usually you need at least 12 unrelated animals to have a good captive breeding program right now. So that is one of the decisions that's being made. Isang volunteer ng US Peace Corps si Linda. Isa siyang wildlife management expert kung kaya ang Kalawit ang naibigay sa kanyang assignment sa Pilipinas. Nakakatuwang pakainin ng bearcat. Saging ang paboritong pagkain ng mga ito. Sensitibo ang bearcat kung kaya't dapat wag urong-sulong ang pagpapakain. Dahil kapag nainis ang mga ito, baka sagpangin pati kamay ng sino mang magpapakain. Ito naman ang Palawan mouse deer. Sa ngayon ay may 24 na mouse deer ang nasa captive breeding. Ayon kay Linda, sa mga mouse deer madaling makita ang ebidensya yung tinatawag na inbreeding ng mga hayop sa Kalawit.
So the mouse deer that's here right now, are they weaker than the original ones? They can be. We have had some inbreeding occur here, Mm-hmm. and we've had some jaw deformities and actually some variations, mutations where the animal is born with, instead of the original 3 white stripes on Yeah. the chin, they have just the 2 Here stripes. they have how many? Here, 3. You'll Three, see all the ones yeah. you see now Are just three have 3. here. Yes. But when it's an inbreeding product, it's 2. Yes, because then you start getting recessive genes coming out and it actually starts changing the animal and making them different. Sa simpleng paliwanag, nakikipagtalik ang mga hayop sa kalawit sa kanilang mga kalahi, kung kaya't nagiging mahina ang kanilang mga anak. Ideal na dapat ay makipagtalik ang hayop mula sa ibang herd o grupo ng hayop. Idinagdag pa ni Linda na hindi ideal na pamuhayan ng mga exotic animals ang kalawit dahil hindi sila akma sa klima dito kung ikukumpara sa Africa. The weather here in the Philippines is very hot and very humid. Yeah. Where in Africa, the African plains, it's very dry, arid kind of environment. And so that can cause a lot of problems because the animals are used to the dry. And when you get into that humid air, that can promote skin fungus and just any other problems because the animals aren't used to. So it's good that there is a predator. Yes, it's always good to keep predators around. That's the way natural selection of keeping an animal population healthy. Sa ngayon ay kapansin-pansin ang mga hayop sa kalawit na may sakit. Ang mga giraffe ay tinututukan ng pansin dahil sila ang pinakamaamo at madaling lapitan kung kaya't nagagawang magamot ang ilan sa kanilang mga karamdaman. Isa sa 2 batang giraffe na ito ang may bukol sa katawan. Para mapaamo ay pinapakain ang mga ito para mapalapit sa koral. Ihahanda ang tinatawag na anti-infective solution. Sa pamamagitan ng malaking herenggilya ay sisipsipin ang mga ito para siyang ibuga sa mga bukol ng giraffe. Sensitibo ang mga giraffe kung kaya't madaling masugatan ang mga ito. Lalo pat hirap nga sila makibagay sa kapaligiran ng kalawit. The giraffes have had some trouble adapting to the environment. If you look at our population, it seems that most of the animals are younger, and that means that the older ones are not as surviving to the natural lifespan. And then they're having trouble with their feet sometimes, and then they have trouble with wounds also that can be caused by them as they're searching for food, breaking bamboo. And when the bamboo breaks, it splinters and it causes a cut. Sa obserbasyon namin sa kalawit ay masasabing hindi maitago ang maraming problema nito sa ngayon. Mga problemang kailangang seryosohin ng gobyerno para maisalba ang kalawit sa tuluyang pagkamatay. Desisyon na dapat agad pagpasyahan bago mahuli ang lahat. Noong 1977 ay may mahigit sa 300 pamilya ang itinaboy ng proyekto ng kalawit bilang animal sanctuary. At nang bumagsak ang pamahalaang Marcos noong 1986, muling nabuhayan ang loob ang mga dating naninirahan dito. Itinatag ng dating mga taga dito ang Balik Kalawit Movement o BCM. Kayo po, gusto niyo pang bumalik doon? Ay natural yun ang pinaglakihan kong lupa eh. Kailangan doon din ako babalik eh. Bakit niyo gustong bumalik doon? Kasi malawak ang palaya namin doon. Yun, taon-taon hindi ako nagbibili ng bigas. Ako nagbibinta ng bigas. Eh ngayon kami ang bumibili ng bigas eh. Ayon sa mga miyembro ng BCM gaya ni Mang Vic, dapat muling mapasa kanila ang lupa na inagaw ng mga Marcos. Kahit pa sabihing binayaran sila, sa anila ay hindi makatarungang paraan. Magkano po yung ibinayad na natatandaan nyo dun sa mga tanim po ninyo? Yun ang hindi ko matandaan yung... Basta yung binayaran yun, per puno yun eh. Per puno? Oo. Hindi yung lupa? Hindi. Yung puno, kung ilang puno ang naitanim mo yun, ang binabayaran lang nila eh. It happened dahil siyempre martial law, wala magagawa yung mga tao, ano? So kahit ako, nang malaman ko ng mga tao pinalis at saka parang by force pinit silang palisin doon. Ay ako rin nagalit ako. Eh sabi ko nga kung ganito ang mangyayari, they will create more enemies than friends. Pati si Father de los Reyes na dating kura paroko ng Kalawit ay napilitan na ring lisanin ang isla. Eh sino pa nga ba ang pagsisilbihan niya? Siyempre yung mga tao ay hindi konforme dahil panatag na sila doon. Establish na ang kanilang kabuhayan tapos alisin ka doon, ililipat sa kulyon. At doon naman sa kulyon,
hindi sila masaya roon dahil hindi agricultural ang lugar eh. Kaya mas gusto nilang sila yung bumalik ng Kalawit. Ngunit para sa pamilya Marcos, wala silang inagrabyado. Itinatag ang Kalawit Sanctuary upang higit na makatulong para sa preserbasyon ng mga likas na hayop sa bansa. Naging patas sila at inisip din ang kapakanan ng mga nawalan ng tahanan. Yun na nga, dahil ang aming inisip ay kailangan nga ma-isolate yung isang lugar. Kaya't ang offer namin doon sa mga nakatira doon ay i-resettle sa kabilang isla. Which is Culyon. And what we did was, the government set up a complete community for them. In fact, it's possibly one of the best resettlement that has ever been performed in the Philippines. At dahil yun na nga, alam namin, nasasabihin ng tao na gagawing parang playground ng mga Marcos ito. Pinapaalis ang mga tao sa kanilang mga tirahan para makapag-hunting lang sila. Alam namin, nasasabihin ng tao yun. Ngunit ginawa namin na lahat na ang kanilang pupuntahan ay napakaganda. Ayun na nga, sa pinalipatan sa kanila, parang hindi sila mabuhay doon. Kasi pag time na summer, talang tuyong-tuyo, wala kang mapupuntahan doon. Kahit nga pampaligo mong tubig, wala kang makukuha doon sa Alciborabod eh. Noong mga unang taon ng dekada 90 ay pinayagan ng Korte Suprema ang 13 pamilya na orihinal na nakatira sa Kalawit na muling magbalik dito. Subalit naging malaking problema ito para sa mga nangangalaga sa sanctuary. Lalo pat pumasok na rin ng iligal ang ilang mga dating taga-Kalawit. Yeah, of course, Karen, no, ang mga squatters na yun na tinatawag nating Balik Kalawit Movement na kung saan ay nandyan na sa mga area ng ating baybaying dagat, no, ang karamihan dyan ay may mga alagang mga hayop din, mga aso. At itong mga aso ay hindi pwedeng coexist sa mga animals na ito. At ito ang mga humahabol, sanhi ng kinakagat nilang ating mga hayop. Yan tuloy na susugatan ng ating mga hayop. Natagpuan din sa isla ng Kalawit ang maraming mga nakapaing patibong para sa mga hayop. Ilan sa mga ito ang pumatay ng mga maraming African animals gaya ng impala. Na-experience namin yan na yung giraffe nasalubong namin sa isang umaga na may tali sa paa. Na kung hindi namin na itulak dito sa loob ng koral, maring sanit ang pagkaputol ng kanyang paa yun. Tapos isang zebra natalian din sa paa. Na mabuti na lang, malakas yung zebra, nahila niya yung pinagtalian ng snare na yon. Pati ang pagkakaingin ay ginagawa na rin ng mga miyembro ng BCM. Malaking pinsala ang idinudulot ng panununog. Nawawala na mapagkukunan ng pagkain ng mga hayop. Ang epekto naman ay talagang nasisira yung forage areas ng dito sa project para sa mga hayop. Sa ngayon ay nahaharap sa malaking kakulangan sa pera ang proyekto ng Kalawit. Noong 1995 ay isinali ng Department of Environment and Natural Resources sa probinsya ng Palawan ang pamamahala dito. Ang sanctuary ay pinapatakbo ng Palawan Council for Sustainable Development sa halagang humigit kumulang sa 5 milyong piso lamang bawat taon. Sweldo lamang ito ng mga empleyado at kapos sa panustos sa mga hayop. Siguro kukunin ko na yung pagkakataong ito upang manawagan sa ating gobyerno na bigyan natin ng pansin itong proyektong ito. Ito ba'y kailangan natin ipagpatuloy o hindi? Kung ipagpatuloy natin ito at alam kong kailangan natin ipagpatuloy ito, sana naman ay bigyan tayo ng sapat na pondo upang mapatilil natin maayos ang pangangalaga ng mga hayop na ito. Sa usapin ng Kalawit malinaw na iisa lamang ang dapat panigan. Ang mga taong dating dito'y naninirahan o ang mga hayop na dito na rin nakatagpo ng kanilang tahanan. No, this was a sincere effort at conservation. It was a pet dream. Yes. And it is something I picked up from my father. Alam mo, we always like to think that we understood nature or enjoyed nature and loved nature. There is no other way. Because we are starting a species in an area where it does not belong. Are you interested to help out in this? I will do anything. This is you can see from the way I'm talking that I'm very animated about. I love those animals. I love the idea of the project that was being there. It's like encouraging life. Where a species is about to die, you instead allow it to flourish.
Hindi malayong tuluyan ng mamatay ang paraiso ng Kalawit, hindi lamang sa kapabayaan di umano ng pamahalaan, kundi pati na rin sa pagmamalabis ng mga taong nais bumalik at tumira rito. Gaano nga ba kahalaga ang Kalawit sa bansa? Ano ang plano ng pamahalaan dito? Sabi nga nila, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mula rito sa Kalawit Sanctuary sa Palawan, kasama si cameraman Jojo Tagle at Abner Mercado, ito si Karen Davila reporting.